Magandang araw po sa inyong lahat. Bali tuturuan ko po agad kayo makapag-English na ultimo baguhan po sa English ay makakapag-English po agad tapos gamit na gamit pa. Kailangan na kailangan nyo po ito sa pang-araw-araw na paikipag-usap. Kaya sana po tapusin nyo. Okay? Bali yung ideya po ng mensahe na gagawin po natin ngayon ay gusto nyo po malaman kung yung action ay naisagawa. Kasi may kinalaman yan sa tinatanong ko sa iyo ngayon. Yun po yung ideya. So, yung ganyang ideya na yan ay laging ginagamit sa pakikipag-usap po. So, kung malalaman nyo yan agad, syempre, napakalaking bagay niyan. Di ba po ba? Kaya sana tapusin nyo kasi napakadali lang po. At saka, bibilis po talaga kayo humusay sa English pag natutunan nyo ito. Okay? Kaya yung mga baguhan dyan, sana pag-aralan nyo na mahusay ito. Okay? So, umpisahan na po agad natin. So, yung gusto kong ituro sa inyo na may ganong klaseng ideya nga po, ay kailangan nyo gumamit ng have o has. Okay? Sa paggamit ng have o has, may tamang kaparehang pinag-uusapan yan. Okay? Pag have ang ginamit nyo, ang pwede nyo ipareha na pinag-uusapan para dyan ay you bilang mo, they bilang nila, we bilang natin o namin. Pero pagdating sa has, ang tamang kaparehang pinag-uusapan para dyan ay he o she para sa salitang niya. He, lalaki, she, babae. Okay? Dito naman sa baba, kung gusto mong gumamit ng pangalan na partikular, katulad nitong Kelly, dapat isang tao lang ang papangalanan mo para makagamit ka ng has. Pero kung dalawa o tatlo, katulad ng Mario and Luigi, dalawa yon, dapat ang gamitin nyo ay have kasi ang have ay ginagamit na pangmaramihang pangalan na para sa particular na pangalan. Ibig ko sabihin, yung have ay gagamitin mo lang kapag ang particular na pangalan na gagamitin mo ay higit sa isa. Okay? So, tandaan nyo na yun. Yung kasasabi ko lamang. Okay? Kasi meron pa dapat kayong tandaan sa paggamit ng have at has. So, yun yung unang tatandaan nyo. Yung pangalawa ay ito. Yung have at has ay kapag ipinartner mo sa action na ito pong nasa baba, itong subukan hanggang dito sa kita, kapag yan ay ipinartner nyo dyan, meron pong requirement. Ang requirement po nitong have at has na gustong ipagawa dito sa action ay dapat i-spelling mo ng nakapas participle. At makikita nyo yung tamang spelling para sa action na nakapas participle, makikita nyo yan sa dictionary. Okay po? So, katulad po ng try, yung TRY. Yung TRY ay subok. Pag ginawa mong subukan, yan po ay nakapas participle. Na kapag in English ay tried. T-R-I-E-D. So, yun po ang ibig ko sabihin. Past participle po ang kukuhanin natin sa dictionary. Hindi po present tense, hindi past tense, kundi past participle. Okay? So, yan ang requirement ng have o has para masabi natin na yung action ay naisagawa sa nakaraan at may kinalaman sa sitwasyon ngayon. Para maging ganun po yung ideya niya. Okay? Kasi may batas po yan. Okay? Na dapat nating sundin. Para ang may bigay po nating ideya ay yung ideya na gusto po talaga nating ibigay. Okay? So, kaya ang mangyayari, pag gumamit ako ng have o has, yung ating verb o action ay magiging past participle ang spelling. Lahat po ng ito ay naka-past participle na po ang spelling. Katulad po nitong seen. Kasi ang present tense niyan ay see, S-E-E. Yung past tense niyan ay saw, S-A-W. So, yung seen, S-E-E-N, yan yung past participle. Okay? So, yan lang naman po ang dapat yung tandaan. At saka kitang-kita nyo na naman po yung tamang pagkasunod-sunod. Have muna,
plus subject plus verb na nakaka-past participle. Tapos ang huli po ay itong tinatawag ng object. Ano yung nasubukan na? Iyon o ito. So yan yung object na sinasabi ko. Siya yung taga-kompleto sa ideya nitong action natin. Ano yung nasubukan na? Ano yung nakain na? Ano yung naluto na? E di ito o iyon, itinuro ko lamang yung pagkain o yung sinubukan kong bagay o yung niluto ko na pagkain. Yun po yun. So itong ito at iyon, yan yung object na kapag in English ay it. At syempre, pag tayo ay nagtanong, dapat sa dulo ay may tandang pananong kung isinusulat natin ang tanong. Okay? So ito po yung aking halimbawa. Nasubukan mo na ba ito? O nasubukan mo na ba iyon? Kapag in English po yan, have you tried it? Ganun lang kadali. Have you tried it? So, kitang-kita nyo na yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. So, isa pa. Nahugasan na ba nila iyon? Have they washed it? O itong, subukan natin itong natin bilang we. Na suri na ba natin ito? Have we checked it? Ganun lang kadali. Okay? At ang maganda pa po dito, marami akong nilagay ng mga action na pwede nyong magamit. At pwede nyo pa yan madagdagan kung gusto nyo. Basta gagawin nyo lang past participle yung action, yung spelling niya, at saka dapat siya ay, ang uri niya ay transitive verb. Lahat po ng mga verbs po dito, action ay naka-transitive verb. Yun lang naman yung mga dapat yung tandaan. Kaya sinasabi ko, pag-aralan nyo. Pero sa totoo lang, makakapag-English na po agad kayo pagkatapos nito, di ba? Subukan natin itong particular na pangalan. Nalinis na ba ni Kelly iyon? Has Kelly cleaned it? Ganun lang kadali. Diba? So, sana may practice po itong ating aralin ngayon na kung saan ay magagamit nyo rin po agad. Okay? So, tatandaan nyo, ang have o has ay maaaring gamitin para malaman po natin kung yung action na ginawa, kung yung action ay naisagawa na. Okay? Na kung saan ay may connection sa ngayon. Yun po yun. Okay?